lumang bahay ni Mang Angelo sa Pasay. Naghahanap kami nung mga panahong yun ng bagong malilipatan namin ng kaibigan ko na si Claire. Alauna ng hapon, habang naglalakad kami sa eskinita papuntang Cartimar, may napansin akong isang matandang lalaki na nakasandal sa isang maliit na tindahan. Nakatingin din ito sa amin habang papalapit kami. Naghahanap daw kayo ng kwarto, sabi niya agad sa amin. Tumango naman kami ng friend ko. Narinig ko kasi nagtatanong kayo dun, sabay nguso niya sa kanto. Nagpaparenta kami ng kwarto, baka magustuhan nyo. Tinanong ko agad kung magkano. Libre daw kuryente at tubig tapos 1,500 ang monthly. Nagkatinginan kaming dalawa ni Claire. Nasa isip ko pa nun ay good catch ang mura. Siege check po namin. Sabi ng friend ko. Nagpakilala siya sa amin and pangalan niya daw ay Angelo C.E. at siya na daw bahala magpaliwanag sa guard. Need daw niya sabihing mga pamangkin niya kami na nagtatrabaho sa MOA kasi bawal daw sana dun magparenta. Nag-agree naman kami. So, sinundan lang namin siya hanggang makarating kami sa may tapat ng Cartimar. May malaking gate na kulay green and may isang guard na nagbabantay. Agad naman kaming pinapasok nung sinabi ni Manong Angelo na mga pamangkin niya kami na balak tumira sa bahay niya. Nasa pinakadulo yung bahay ni Manong Angelo, sa tapat nito may isang malaking puno na may katabi ring isang lumang bahay na kahoy pa. Sa lahat ng nakahilerang bahay doon, yung kay Manong Angelo lang ang gawa pa sa kahoy. Yung katabi niyang bahay ay semento na and may pintura na din. Pagkapasok namin sinalubong agad kami ng mainit na hangin tapos ang dilim ng loob ng bahay. Walang bintana. 3-story nga pala yun. Nakita ko agad yung grand piano na nasa salas. Umakyat kami sa hagdan na kahoy papuntang 3rd floor. Sobrang kipot ng hagdan, yung tipong wall-to-wall lang. Di ko ma-explain basta yun na yun, hehe. May mga larawang nakasabit sa walls, may Sacred Heart of Jesus kang makikita pag akyat ka ng hagdan papuntang 3rd floor. Nasa dulo ng hagdan yung kwartong pinaparent niya. So pagpasok namin, nakita agad namin yung dargi sa malaking bintanang may kurtinang manipis na kulay puti. Sheer curtain yata tawag doon. Mainit ang kwarto pero malaki. Tagaktak na yung pawis ko. May isang kama ito. Sa gilid ng kama, may pahabang kabinet na may glass. Sa tapat ng kama, may malaking kabinet pa din and katabi nito ay isang vanity mirror. Kle, pwede natin ilagay yung foam dito sa isang side para tag-isa tayo ng higaan. Sabi ko sa kaibigan ko and tumango naman siya pero yung mga mata niya tinitignan yung kabinet sa gilid ng bed na may mga santo at mga libro. Yung aura ng bahay, madilim na mainit na malagkit sa skin, yung parang humid. Ganun. Pero isip ko, okay lang may efan naman kami. Libre naman kuryente kaya go na. So ayun, kinuha na namin yung room. At dahil nga nagtitipid din and wala pang sahod, kinausap namin si Manong Angelo kung pwedeng 1,500 muna and sa susunod na buwan na lang kami mag-advance payment. Pumayag naman siya. Agad-agad naman kaming naghakot ng mga gamit. Nung gabing yun, si Claire and yung VA niya is pumunta na ng Naya kasi flight nila pauwing probinsya namin. Ang ending, ako lang yung naiwan dun sa kwarto. Balisa ako ng gabing yun, first time kong naiyak di dahil sa naho-homesick ako kundi dahil sa nararamdaman kong takot. Nag-arrange ako ng mga damit ko nilagay ko sa loob ng kabinet nang na-curious ako kung ano pa yung laman nung pahabang kabinet na katabi nung kama ko. Vintage cabinet siya gawa sa kahoy tapos sliding glass yung bukasan. Nung binuksan ko, nakita ko agad yung mga santo tapos may Bible. Kinuha ko din yung isang bote na may lamang tubig. Di ko alam kung ano yun basta di ko na lang din binuksan. Nagtataasan ang mga balahibo ko sa katawan nung mga time na yon. Pakiramdam ko may mga tumitingin sa akin. Nadidistract lang ako tuwing dadaan yung berry kasi ang lakas ng tunog. Yung bintana naman ay open lang pero safety naman kasi may grills. Pumapasok lang ang hangin. Ang dilim pala sa labas kapag gabi. Walang post ng ilaw sa labas ng bahay. Nadako yung paningin ko sa vanity mirror. May mga naiwan pang ibang gamit dun yung dating nag-rent. Sabi ni Manong Angelo, nagtatrabaho daw sa Chooks to Go yung lalaking nag-rent dun bago kami. Umuwi daw mama niya galing abroad and kinuha na siya. Di na din daw binalikan yung ibang gamit. Pagbukas ko ng drawer, tumambad sa akin yung mga True Philippine Ghost Story na mga libro. Maninipis lang yun pero madami.
Di ko na kinaya kasi takot na ako ng mga sandaling yun, kaya ginawa ko, tumawag ako sa mama ko sa messenger. Kahit si mama ko nung nakita niya yung kwarto na sabi nga ba't daw yun napili namin parang luma na daw lalo na nung nakita niya yung bintanang may kurtinang manipis na parang di nalabhan ng ilang taon. After namin mag-usap ni mama medyo nakalma na ako and kinatok ko si Manong Angelo sa kabilang kwarto na nasa tapat lang namin. Ang nagbukas ng pinto isang matandang babae. Nagpaalam ako sa kanya kung pwedeng buksan ko lang yung ilaw kasi kako di ako makatulog ng walang ilaw. Nagnaman siya. Pero sa true detail ako halos nakatulog ng gabing yon. Tuwing pipikit ako parang laging may nakatingin sa akin. Siguro mag-umaga na nung tuluyan akong makatulog. Fast forward. Dito na magsisimula yung mga paramdam. Mag-iisang buwan na kaming nakatira doon. Nakitira din sa amin pansamantala yung isang kaibigan namin ni Claire since nagte-training siya for abroad sa Manila and need niya din ng matutuluyan. Call center agent kaming dalawa ni Claire. Ang uwi ko is every 4 naabutan ko laging tulog si Joe and umaalis naman siya every 8:00 ng umaga. Di naman siya naglalok ng pinto kaya di ko na need pang kumatok para makapasok. Ang uwi naman ni Claire ay every 8 so tuwing gabi, wala kaming dalawa sa bahay. Nung araw na yon, nagtaka ako ba't nakalok yung pinto ng kwarto. Nakailang katok na ako pero di pa din nagigising si Joe. Ang ginawa ko, bumaba ako ulit, lumabas ng bahay at dun muna tumambay sa tapat. Naglalaban nung mga oras na yun yung katulong na nakatira sa tapat namin. Lagi ko na siya nakikitang nakikipag-usap din sa ibang katulong pero hanggang smile lang kami sa isa't isa. Nakatingin siya sken kaya sinabi ko agad di ako makapasok ng kwarto, sabi niya buti di kayo natatakot dyan. Napatingin ako ulit sa kanya, natatakot kaya ate, pa-smile pa ako sa kanya. Pero wala namang nagpaparamdam kaya okay lang puro dugtong ko. Ay yung lalaki dyan, iko na nakita, umalis na siguro, sabi niya. Napatingin ako sa bahay na tinutuluyan ni ate. Ang luma na din ng bahay na to Teno. Matagal ka na dito. Mahigit 9 na taon na din bahay to dati ng lola ni Francis Magalona. Ang sabi habilin daw ng matanda, wag daw iparenovate. Tumango-tango ako. Maya-maya nagpaalam ako sa kanya na babalik ako sa taas baka kako gising na yung kaibigan ko. Pero ganun pa din, nakalock pa din yung pinto. Kinatok ko ulit and medyo lumalakas na din boses ko. Hinihinaan ko lang kasi yung pagtawag sa kanya kasi alam kong tulog pa sila Manong Angelo sa tapat na kwarto namin. Lumabas si Manong Angelo tas tinulungan niya akong katukin yung pinto. Mag-aalas 6 na ng umaga nun. Pagkabukas, nagsorry agad si Joe sa akin. Sorry siya ng sorry dahil di daw agad siya nagising. Di ko pa nalalapag yung bag ko bigla siyang nagsabi Kesh, di maganda dito. Di ako naniniwala sa mga ganito pero nakita ko kagabi, napansin kong namumula mga mata niya tapos nangigitim yung earbuds. Napatingin ako sa ilaw, naka-on si Joe, ayaw niyang nakabukas ang ilaw kasi di siya nakakatulog. Ang daming pusa kagabi nakapalibot sa akin Kesh. Ang ingay nila. Pinapalibutan nila ako. Tapos may babae Kesh parang nakadilaw siya, kulot na mahaba ang buhok nakatayo dyan sa may vanity. Sinigawan ako. Ang lakas ng boses ang sabi Iri. Maiyak-iyak na siya habang nagkukwento. Umalis din siya nung araw na yon. Nung umalis si Joe sa bahay, ako na lang laging naiiwan mag-isa lalo na kung may ganap sa office nila Claire tapos matatagalan ito ng uwi. Dala na rin ng boredom, naisipan kong buksan ulit yung kabinet na katabi ng kama ko. Ang daming santo. May maliliit at malalaki. Yung mga libro, may Bible at ilang bote na may lamang tubig. Siguro stockroom nila to dati, isip-isip ko. May 2 drawer sa baba ng kabinet. Kaso di ko mabuksan totally kasi nakaharang yung kama ko. Ginawa ko inusog ko yung kama. Ngayon ko lang na-realize, sayang di ko napikturan yung kwartong yon. Isip ko kasi dati, di naman magandang tignan kasi back to the drawers, naiusog ko na yung kama. Dali-dali kong binuksan yung 2 drawers ng sabay. Tumambad sa akin mga lumang pictures at mga letters. Nakabalot ito sa isang plastic. Isa-isa kong tinignan yung mga larawan. May mga dedication pang nakasulat sa likod ng mga ito. Black and white yung image. May mga bulak pa yung iba na nakasilid sa isang maliit na album. Naisip ko, social naman, puro English yung dedication nila dati na nakasulat sa likod ng pictures. Hanggang sa may nakita ako sa ilalim, isang plastic na nakatali. Inopen ko.
Tumambad sa akin picture ng isang bahay. Black and white pa din yung facade may picture. Napansin ko wala pa yung katabing bahay nila sa larawan. Yung sala may picture. Yung kusina, yung mga couch sa sala. Puro ganun lang yung pictures. Pati hagdan, yung mga sulok-sulok ng bahay. Wala naman nakasulat sa likod ng mga larawan. At parang wala ring nagbago sa itsura ng bahay sa recent. May mga gamit lang na nadagdag pero yung grand piano, andun sa larawan. Remembrance siguro pero ewan kasi ang creepy. Binasa ko yung mga nakalagay na address sa mga sulat. Mostly galing San Diego, yeah. Naisip ko, mayaman sila Manong Angelo, kasi diba yung mga bahay na malalaki dati tas may grand piano pa, mga mayayaman lang meron nun. Di ko na binasa pa yung mga sulat. Parang napaka-personal na kasi nun. Sa pinakailalim ng mga letters may mga larawan. Yung pictures pala ng kwarto namin yon, ibang-iba itsura dati. Siguro kasi madaming gamit. Yung vanity, cabinets, nasa larawan lahat. Na-amaze ako kasi vintage na pala talaga yung mga gamit. Yung bintana, wala pa palang grills yun dati. Hanggang sa may nakita akong babae sa larawan. Nakaupo siya sa upuan ng vanity mirror. Di nakasmile. Siguro nasa 50 plus panandang pandagdag. Napaka-sopistikada ng datingan ni Mother, isip-isip ko nun. Nakapusod yung buhok niya at kumpleto sa mga buloloy. Nagtitingin pa ako sa mga pictures nang matigilan ako sa mga sumunod na larawan. Nakahiga sa kama yung babae. Nakatingin siya sa kamera pero nakakunot ang noo. Sumunod na larawan, nakaupo siya sa kama tapos parang nakatingin sa may bintana. Naka-side view. Mahaba pala buhok niya. Kulot. Doon na ako kinilabutan. Read part of real life story kung bakit. Pakiramdam ko ng lalaki yung ulo ko na parang gusto ko tumakbo palabas pero di ako makagalaw kasi baka mamaya biglang may humawak sa akin. Grabe na yung paghinga ko ng mga oras na yon. 2:00 pa lang naman ng hapon, tirik na tirik yung araw sa labaw pero takot na takot ako. Tinignan ko yung sumunod na larawan. Nakatayo siya sa baba ng kama. Nakatingin lang sa kamera. Diyos ko, para na akong maiiyak sa takot, dali-dali kong binalik yung mga gamit sa loob ng drawer. Nakapambahay lang ako pero nagtatakbo ako pababa ng hagdan. Bahala na, walang katao-tao sa bahay kapag ganung mga oras. Di ko alam kung saan nagpupunta si Manong Angelo dahil alam ko wala naman siyang trabaho. Yung asawa naman niya, madaling araw daw umaalis na ng bahay tapos nauwi gabi na. Naglakad ako hanggang makarating ng Victory Mall. Isip ko mga 6 na lang ako uwi kasi sure na nakauwi na si Claire nun. Hanggang ngayon di ko pa din makalimutan yung babae sa picture. Yung itsura niya. Para akong maduduwal sa takot, di ko ma-explain. Yung ex-iya ko na mister ko na ngayon, siya nga pala yung kasama ko din sa vegan nung minulto kami sa isang hotel. Kung nabasa niyo po yung vegan experience na shinare ko din dito. Nagte-training siya that time sa Laguna as Laye and kapag may labas sila, dun siya nag-i-stay sa akin. Nagpaalam naman ako kay Manong Angelo and okay naman sa kanya. Maghahating gabi na nun, tumawag yung mister ko ang sabi paalis daw sila ng Laguna at dediretso siya sa bahay. Dadating daw siya bandang 2 oras 30 minuto So sabi ko hintayin ko siya sa gate para makapasok siya kasi may guard nagbabantay 24/7 dun sa compound. So ayon pagdating niya, sabi niya sa akin maliligo daw muna siya at sobrang dumi niya daw kasi dami nilang ginawa maghapon, di na daw siya naligo bago umalis at nagmamadali daw siya. Naglay ako nun habang hinihintay siya nang biglang nagulat ako kasi ang lakas ng pagkakabukas niya ng pinto namin tas itsura niya may sabon-sabon pa, yung ulo niya may bubbles pa ng shampoo. Baby. Para siyang natutulala na nakatitig lang sa akin. Dali-dali naman akong lumapit, tinanong ko kung anong nangyari. May matanda dun sa tapat ng sire. Katok ng katok, umuubo-ubo daw na busesan niya boses ng matandang babae. Sinabihan niya daw saglit lang bibilisan niya daw maligo. Huminto naman daw sa pagkatok pero maya-maya sinisipa na daw yung pinto. Binuksan niya daw bahagya yung pintuan para sumilip. Grabe yung kilabot ko kasi first time ko siyang nakitang takot na parang natutulala. Nakita niya daw may babaeng nakatayo malapit sa pintuan. Amoy sigarilyo. Nakatingin daw sa kanya pero itim na itim daw yung buong matatas ang kulubot ng mukha. Yung damit daw basa tumutulo. Yung kilabot ko nung mga oras na yon, pakiramdam ko na lalaki ulo ko, iniisip ko baka nasa labas pa yung babae. Di na bumalik sa sir yung mister ko.
At di na din kami nakatulog kasi panayon lang pinag-usapan namin hanggang nag-umaga at dumating si Claire. May experience pa siya na may biglang dadaan sa gilid niya habang pababa ng hagdan. Etong mister ko kasi bata pa nakakakita na din tulad ko. Bukas yata third eye or malakas lang pakiramdam sa mga ganyan. Di ko sure. Minsan din natulog sa amin yung ex-dear ni Claire. Siya lang naiwan sa bahay kasi may work kaming dalawa ng kaibigan ko. Aalis na daw siya noon, tanghali. Pagbaba niya ng hagdan pa, first floor bigla daw may tumawa ng sobrang lakas nag-i-echo daw sa buong bahay. Nanginginig daw parang hindi makagalaw tas napatingin lang daw siya sa grand piano kasi parang dun daw galing yung boses. Di na siya bumalik pa after nun. After a week, inimbitahan ko mga workmates ko na mag-movie marathon sa bahay. Alam nila yung mga ganap kasi nakukwento ko sa kanila sa opisina. Kaya naman kahit hapon pa lang at nag-jejebs yung isa kong friend na si Smiley, 3 kaming pumasok sa Sith kasi ayaw niya magpaiwan. Tawa kami ng tawa nun. Si Smiley naman napapamura lagi kasi legit ang creepy daw ng bahay, hindi niya daw kaya dun ang bigat daw sa pakiramdam. Dagdagan pa nung mga pictures na nakahang daw sa wall. So mag-aalas room ng hapon nag-aya na siya umuwi. As usual kami lang ulit ang tao sa bahay. Wala sila Manong Angelo. Pagbaba ng hagdan, si Chin na una, sumunod si Smiley at ako yung nasa huli. So dahan-dahan lang kami pababa. Nakahawak si Smiley sa damit ni Chin. Pababa kami ng dalawa ni floor noon nang biglang may mga yabag din akong narinig na pababa ng hagdan mula sa likod ko. So napatingin ako sa likod. Nawawala naman. Maya-maya narinig ko ulit yung steps kasi lumalakas siya at bumibilis. Napalingon na din si Chin at Smiley sa likuran ko. Yung tang eh. Nagmumura na si Smiley nang biglang ang bilis ng steps nung nasa likuran namin dun na kami nagsigawan at nagtatatakbo pababa muntik pa kaming mahulog kasi nagtutulakan na kami pababa Diyos ko hanggang ngayon kumakabog dibdib ko tuwing naalala ko yung nangyari. Never na din sila bumalik sa bahay. Off ko nun, pabalik ako sa bahay galing sa tindahan bumili ako ng Minute Burger at Mountain Dew. 2 yan. Nagulat pa ako kasi pagbukas ko ng pinto ng main door nakita ko si Manong Angelo nakaupo sa kusina. Madilim ang bahay diba? Nakikinig ng radyo. First time isip-isip ko. Pagbaba ko kanina wala pa siya dun. Ay good afternoon po Manong, bitbit ko yung tsinelas ko at akmang akyat na ng hagdanan. Kesya kamusta naman? Natigilan ako nun. First time niya din ako kinamusta. Di ko na napigilang ikwento sa kanya yung mga na-experience namin sa bahay. Tumango-tango lang siya habang nagkukwento ako. Ayaw niya kasi may ibang tao. Buti di nagpakita sa'yo. Pakiramdam ko na bingi ako nung mga oras na yon. Di ko ma-wrap yung mind ko na parang alam niya pala all this time. Sinabi ko sa kanyang bata pa ako nakakaramdam and nakakakita na ako ng mga di gaya sa atin. Sobra akong matatakutin sabi ko kay Manong. Okay lang sa akin makarinig pero sana wag naman ako pakitaan ng may mga dugo-dugo at nakakatakot na itsura. Ngumiti siya sa sinabi ko at tumingin sa isang framed picture na nasa taas ng grand piano. Ayaw ni Ate mo Lita ipa-renovate tong bahay. Lita yung pangalan ng misis niya yung bahay sa tapat natin at eto pa lang yung bahay dito noon. Walang bago sa itsura mula nung binili namin to dati. Di siya nagkwento kung sino o kung kilala niya yung nasa picture na nakita ko sa kwarto. Si Manong Angelo kasi tahimik siya na klase ng tao. Yung poker face lang. Medyo payat, matangkad na maputi tapos Chinese yung itsura. Di ko siya nakitang nagsusuot ng dikulay na shirt. Laging nakaputi lang siya tapos pantalong itim. At ito lang yung unang pagkakataon na nagkausap kami ng medyo matagal. Madami din kaming napag-usapan pero di ko nagawang itanong pa yung tungkol sa babae. Ayaw ko siyang pray tungkol doon. Pero mabuti naman di siya nagpapakita sa'yo. Siguro gusto ka niya. Di ko alam kung matutuwa ako o ano sa sinabi ni Manong okay naman ako dun, isip-isip ko. Upa lang ng bahay binabayaran namin. Distrikto yung landlord. May pa-wifi. Libre din ayun nga lang, baka kasakasama ko siya sa kwarto pero okay lang basta di lang siya magpakita sa akin. Sa bagay di naman talaga ako natambay dun. Lagi kami ni Claire sa Victory Mall tuwing off magpapalipas ng oras. 9 months kaming tumira dun sa bahay ni Manong Angelo, nakalabas na din kasi ng training si Mr. ko, at uwi na kami ng probinsya para magpakasal.
Pag nakabaksyon kami ng Manila gusto kong dalawin si Manong Angelo at kamustahin. Di ko din kasi siya mahanap sa Ray. Sana may share niyo po ito Sir Frey, thank you po, God bless. Bigan. Bagong magjowa pa lang kami that time ng mister ko na ngayon. At dahil both kaming mahilig mag-travel, and dahil alam ni Jowa na mahilig ako sa vintage, inaya niya akong mag-vegan. So from Cubao, nag-bus Lenzi kami, Partas, going to vegan ng mga 5 mile. Dumating kami ng halos midnight na. Kasi biglaan din yung plan namin, di kami nakapagpabook ng hotel. So nagtanong kami dun sa mga nakaparadang tricycle drivers kung may alam silang hotel na malapit Lenzi sa Heritage City. May nag-offer naman kaya sumakay na kami. Habang papunta doon, napansin naming wala nang makikitang mga taong naglalakad sa paligid at that time tas ang tahimik na ng lugar. I felt happy kasi malayong malayo sa inay ng Manila. Siguro mga 15 minutes din ang bayahe papuntang hotel. Ang pinakauna kong napansin ay ang curved wooden gate na maliit. Mas matangkad pa yata ako. Tapos halos puro brick wall ang labas ng hotel, talagang di mo makikita yung loob. Kinatok ng tricycle driver ang gate at maya-maya pinagbuksan kami ng guard. Nagising pa yata namin si kuya. Pinapasok niya kami sa loob at dun ko lang nakita na malawak pala ang hotel. Umalis na din agad si kuyang driver. Naghintay pa kami ng ilang minuto kasi tatawagin pa daw ni guard si receptionist. Napansin ko lang ang daming statwang mga cupids na nakatambak sa may entrance. Mga angels din na statwa. May mga bisikleta. Amused na amused ako kasi noon pa man mahilig na talaga ako sa mga vintage. Ang lawak talaga ng lawn nila pero di namin masyado makita kasi madilim. Yung ilaw lang kasi nila ay nagmumula lang dun sa concierge which is nasa tabi lang namin. Maya-maya dumating din si receptionist na halatang bagong gising. So nag-fill out na si Jowa nung time na yon and binigyan na kami ng susi para sa room namin. Pagkapasok, pinakaunang napansin talaga namin ay yung isang malaking banga na katabi ng isang kama sa gilid ng CA. As in super laki niya, pwede guro akong matulog sa loob ng bangang yon. Pagkalapag ng mga gamit namin, nilapitan ko agad yung banga tapos nakita ko may nakatabon palang parang plywood pero di ko maangat kasi sobrang bigat, parang may halong semento. Nagbiruan pa kaming dalawa kasi sabi ni Jowa, baka mamaya daw biglang may lumabas dun na babae habang tulog kami. Ang creepy lang. Ba't may banga dun? May pero walang signal. Since dalawang magkahiwalay yung bed, pinagtabi na lang naming dalawa. And medyo nilayo na lang din namin sa banga. Maya-maya nag-half bath na ako. Tinignan ko yung orasan, 1 oras 30 minuto something na. Inisiip ko pa noon kung magha-half bath pa ba ako or wag na. Nanaig ang pagiging maarte ko kaya ayun, nag-half bath si Ate Mogor. Habang nasa sir, iba yung pakiramdam ko. Usually matagal akong maligo pero nung time na yon, guro 15 minutes lenje tapos na ako. Guro dala na din sa pagod sa bayahe, kaya di na ako masyadong naghilod, bawal ang smoking sa loob kaya paglabas ko galing sir, wala si Jowa. Wala din palang signal sa loob ng kwarto. Text. Ko kasi sana si mama ko that time. So ayun, mga bandang 2 oras 30 minuto natulog na kami. And then I remember nagising ako. Yung parang half asleep, half awake. Pero aware ako nagising ako. Gising yung diwa ko. Tinignan ko pa nga si Jowa beside me. And then tinignan ko yung nasa harap ko. Up until now di ko ma-erase sa memory ko yung nakita ko that time. At the foot of our bed, sobrang liwanag. Nakahiga pa din ako. May nakita akong mga babaeng nakaupo si gilid ng kalsada, nagtitinda ng mga gulay. Yung mga damit nila yung sa sinaunang panahon na suot ng mga babae. Mga kalesa. Mga batang naglalaro ng habulan. Color khaki ang mga shorts. May mga dumadaan sa harapan namin. Kasual na naglalakad lang. Tapos I remember tinignan ko pa kung saan sila pupunta. Nawawala din sila sa may banga. I'm having goosebumps while writing this. Naalala ko, di naman ako nakaramdam ng takot or anything nung mga panahong yun. Para alanji akong nanunood ng movie. Nilingon ko ulit si Jowa tas nakita kong tinitignan niya na din yung nasa harapan namin. Nakahiga lang din siya. Ewan, pero parang antok na antok ako hanggang sa nakapikit ako ng konti. Napabalikwas ako nung naramdaman kong gumagalaw si Jowa.
Nakita ko siyang parang nagpupumiglas pero nakapikit. Niyugyug ko talaga siya at paulit-ulit kong tinawag ang kanyang pangalan. Pagkamulat ng mga mata niya, agad siyang napatayo tapos tanong sakin, nakita mo ba yon? Sabi ko, alin? Yung parang palengke. Sabi niya, may mga kabayo, tapos sabi ko naman, may mga batang naglalakad baby, sabi niya, naka-white shirt at brown shorts. Tumango ako. May babae sa gitna natin. Nakita mo ba? Tanong niya sa akin. Sabi ko, wala naman akong nakitang babae na katabi namin. Sabi niya skin dinadaganan daw siya ng babae. Tumatawa daw. Sinasakal siya. Tas may kabayo daw sa tabi namin. Napatingin kaming pareho sa wall clock. Natulog kami ulit pero nakabukas na ang ilaw. Kinaumagahan, maaga akong ginising ni Jowa. Sabi niya di daw siya nakatulog at gusto na daw niya lumipat ng ibang hotel. So ayun, nag-check out na kami. Yung sinakyan naming tricycle, nag-offer din na siya na lang daw kunin naming tour guide. Okay naman sa men since wala pa naman kaming nakukuhang magtutour sa men dun. So we went about our day. Madami-dami na kaming napuntahang mga tourist spots. By noon time, dun na kami sa church. I forgot the name of the church and the place, basta yung may bell tower. So habang nag-i-snacks kami sa labas ng buko juice at fishball, napag-usapan namin ni Jowa yung ganap last night. Nagtinginan yung mga nakaparadang tricycle drivers dun. Nagtanong yung driver bakit nga daw pala dun kami nag-check-in. Sinagot din namin na dun lang kami dinala nung driver na nasakyan namin kagabi. Kasi yun daw yung malapit. Kaya guro kayo dinala dun sir, para ma-experience nyo ang vegan, nagtinginan kami ni Jowa. Ano poon kuya? Tanong ko sa kanya. Kasi maam, yung hotel, yun yung pinakaunang hotel dito sa vegan. Bahay yun dati maam ng mga, mentioned a family name pero I forgot tapos kalaunan ginawa nilang hotel. Lahat po ng nag-i-stay dun talagang pinapakitaan. Sira ulo yung driver at dun kayo dinala, natatawang sabi ni kuya. Gusto lang po sana naming malaman kung meron ba ditong naka-experience ng same neto sa vegan. And maybe alam kung anong name ng hotel. Would love to know its background po sana. Maraming salamat po sa makakapansin.